O dahil nadibang po natin ang lokring ng PCO, mga kababayan, sa ipinakakalat niyang hindi daw po magkaibigan. Si Franco Mabanta at saka si Junior Bangag, naghagila po tayo ng mga video, ng mga litrato. Inilatag po natin sa social media na magkaibigan nga itong dalawa. May pa-surprise birthday pa ang mga putang ina. Natigil po sila sa pagkakalat na Duterte lang ang kaibigan ni Franco Mabanta, hindi ang mga Marcos. Natigil ho sila Nasupalpal po sila, mga babae, napahiya ho sila Ngayon, balik po sila sa isyo. Yung tungkol po sa di umano'y pagsampal o pagbato ni BP Inday Sara ng laptop di umano kay Attorney Michael Powa. Alamin po natin ang katotohanan, mga kababayan, kasi tuloy-tuloy pa rin po ang pagkakalat nila sa issue na yan. Ito ho, video, panoorin po natin ang mismong sinabi ni BP Inday Sara. Pangalawa, video, na-interview pala itong si Attorney Michael Powa, mga kababayan, at naitanong po sa kanya, totoo bang binato ka o sinampal ka ng laptop ni Vice President Sara Duterte? Si Michael Powa na lamang po ang pakinggan natin, mga kababayan. Okay, unahin po natin si BP Inday Sara. Tinapunan mo daw ng laptop ang isang empleyado mo, ma'am, na si Attorney Powa. Do you want to react to that particular statement or narrative? Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip. Hindi na siya dapat pinapansin. Pero dahil tinanong mo, sagutin ko na lang, never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Dahil unang-una, wala naman atang, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit sa iyo. And syempre, wala siyang benefit sa tatamaan ng laptop or cellphone. Pangalawa, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa katamahan sa minsan na gumagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting kasi para maganda yung image. Para maganda yung image sa Zoom meeting, laptop ang ginagamit ko, hindi cellphone. Sunod ay, yung laptop ko, personal ko siya na laptop. Binili ko siya, mahal siya, and hindi ko siya itatapon basta-basta. Sinasasira siya. At Strike 1 na, mga kababayan. Meron pa isang video, si Michael Powa. Interview po ito, mga kababayan, sa isang mainstream media. Panoorin po natin si Attorney Michael Powa, paliwanag niya kung siya ba'y binato o sinampal ng laptop ni BP Inday Sara. Ito na ho. Una sa lahat, ang pinaka-importanting tanong, totoo po ba na binato kayo ng laptop ni Vice President? Alam niyo, Miss Corina, na medyo, di ko alam kung paano magre-react nung nakita ko yung mga SOCMED cards about that. Medyo natawa na lang ako. Actually, thought I shouldn't answer that anymore. Hindi ko napapatulan. But to cut the long story short, hindi po totoo na nabato ako ng laptop or kahit anuman or Ano ba yung kwento my mo, years Willard? working with the Vice President, di po namamato ng kahit ano yan. Sabihin ko sana kung binato kayo, saluhin ko. Pasa niyo sa akin. Mamahaling laptop pa nga daw yung binato sa akin. May brand So, pa. natawa ako. Sana maleta na lang na puno ng pera ang iba to. But it's very creative. I have to Very say creative. that. Very Or creative. gold bars. Yan. Magandang iba to yan. Tatanggapin ko yan. Anyway, so hindi totoo yon. Hindi po totoo. You don't know where it came from, that I don't know. It just story? came out during the weekend. Tapos marami nagtatanong sa akin.
Even my relatives started asking me kung totoo yun. Correct, correct. But no. Pak! Pahiya na naman ang mga bangag. Ha? Mang-aasar lang kayo, fake news pa, mga putang ina nyo. Ha? Fake news. Kami, nang aasar kami, batay sa mga ipinapakita naming balita at mga video, lalong-lalo na ang katangahan at kabobohan ng presidente niyong bangag o kagaya na lamang nito, mga kababayan. Panoorin po natin si Junior Bangag. Nag-speech po siya, nabanggit niya po yung tungkol sa 200,000 pesos na ipamimigay niya di umano sa mga barangay captain, ayan, at sa constituents, ayan, ng mga barangay captain, ayan. Para sa akin lang, mga kababayan, ha, dito sa pagkakasabi niya sa video, parang tinuturuan niya po na magnakaw ang mga barangay captain, ang mga opisyal ng gobyerno sa barangay, mga kababayan. Parang tinuturuan niya pong magnakaw eh. Bahala na kayo dyan. O ito ho yung video, panoorin po natin. Ang pagmamayabang niya at pagtuturo niya na damay-damay na tayo para marami tayong makulong. Parang ganun eh, no? Humanda kayo. Pag si BP Inday Sara na ang presidente, hindi laptop ang ibabato sa inyo, kundi isang sako na kaso para siguradong makukulong kayo lahat kayo, mga buwakan ng ina kayo. O ito na po, panoorin na po natin si Junior Bangag, mga kababayan. Yun naman naiwan, doon sa 200,000, di 100,000 bibigay natin sa mga scholar. Yun naman na natira na 100,000 ay iniiwan na natin sa ating mga barangay official. Kayo nang bahala kung ano yung, saan nyo gagamitin yung 100,000 na yan. Na yung mga mangyayari nito, yung mga barangay official, walang tulog kayo mamayang gabi, kakatugin kayo doon sa bahay ninyo. Asa na yung 100,000? Kailangan namin. O, kita nyo na, mga kababayan. 100,000, o, bahala na kayo kung anong gagawin nyo. Pwede nyong ibulsa, pwede nyong ipambabae, pwede nyong ibili ng droga, o parang ganun lamang po. Bobo talaga itong presidente natin, ano? Ha? Imbis na sabihin ba na, yung 200,000 na yan, ipamahagi nyo sa lahat. Oh, sa lahat ng mga kababayan ninyo. Lalong-lalo na itong mga naghihirap talaga. Walang ibang masandalan, kundi ang gobyerno lang. Yung mga ganong paliwanag sana, mga kababayan, nagpalakpakan tuloy. Yung mga kawatan. Yehey! Paldo! Paldo! Para sa akin, ha? Kasi nagsigawan yung iba eh. Yung ibang pumalakpak na walang sigaw, mga kababayan, tuwan-tuwa yun. Aba, matik na to. Para akong kakatapos lang mag-loan, 100,000, ibubulsa ko to. Bibigyan ko lang tig 2,000 yung mga opisyalis ko, solved na yan. Matitira sa akin na. Parang ganun lang, mga kababayan. Pero, yung mga nagsigawan po na nasa likod, sa malayong lugar, sa lugar na yon, kung saan siya nag-speech, ang nasa isip noon, mga kababayan, putang ina, korupsyon na naman. Tinuturuan po mo pang magnakaw ang mga barangay officials. Tama ba namang sabihin yun, mga kababayan? O sadyang mahina lang talaga ang kokote niya? No? Ano tawag nito? Sa pag-aakala niyang matutuwa sa kanya ang tao, doon sa sinasabi niya, na bahala na kayo dyan sa 100,000 kung anong gagawin ninyo.
Ha? Sa pag-aakala niya matutuwa, mga kababayan, mas lalo pa siyang napahiya. Di ba? Eh dito sa pagkakaintindi natin sa mga sinabi niya, parang sinasabi niyang magnakaw na rin kayo. Bahala na kayo dyan sa 100,000 kung anong gagawin ninyo. O kayo ho ba, mga kababayan? Ano po ang pagkakaintindi ninyo dito sa sinasabi niya? Paki-comment. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.